Sterling, bakit hindi mo ako pinapadali? Natalo na naman ako. Sofia, baka itigil na natin ang laro. Niloloko ka lang ni Ethan. Hindi pwede. Kailangan kong maging sport. Galing Sofia, talagang ginawa mo yan. Yan na ang huling piraso. Ginoong Sterling, magsalita ka naman. Talaga bang pinapakita mo sa amin ito? Ang party ng engagement ko. Ang ganda ng eksena, no? Gising ka na pala. Walang paliwanag? Hindi ba sinabi ko sa'yo? Sobrang ayaw ko sa sugal. Ano yung sinisigaw mo? Naumay na sa mga normal na laro. Sumusubok lang ng bago. Mahal, huwag kang mag-isip ng masama. Naglalaro lang kami. Maliit na parusa lang. Ginagawa yan ng lahat. Tama ba, Ginoong Sterling? Naglalaro? Sa party ng engagement ko, ang kasintahan ko ay nakayakap sa matalik kong kaibigan. Naglalaro ng hubaran. Clara, hindi ka pa kasal sa akin. Tigilan mo na ako sa pag-uutos. Nanay, sabi mo maglalaro ka lang at babalik ka agad. Tatay, gusto kong matutong magsugal. Mas magaling kaysa kahit sino. Ano yang sinabi mo? Ang iyong ina dahil sa sugal, sa. Bakit mo gustong sundan ang kanyang landas? Gusto kong gawin ang mga taong mahilig sa sugal na huwag nang maglakas loob na magsugal muli. Sige, tandaan mo ito. Matutunan ito hindi para manalo, kundi para pigilan ang mga tao sa pagsusugal. 10 taon. Perpekto na ang laro ko sa baraha. Pero para pasayahin si Ethan, nagpaka-good girl ako. Itinatago ang aking mga kakayahan. Ngayon, hindi na ako kailangang magkunwari. Wala akong ibang magawa. Bakit hindi? Sumali sa laro? Oo naman. Sige, dali-dali. Linisan ng mesa. Magaling. Nakakainip ang ganitong laro. Matulog ka na ng maaga. Kapag dumaong ang barko bukas, dadalhin kita sa duty-free shop. Bibilhin ko yung bag na gusto mo. Noong una, kung si Ethan ay nagsalita sa akin ng napakabait, malamang ay makakalimutan ko ang lahat ng prinsipyo ko. Magiging bobo lang ako at gagawin ang anumang sabihin niya. Pero ngayon, ayoko na. Honey, kung talagang ayaw mo sa larong ito, pwede tayong lumipat sa iba. Yun lang. Clara, hindi pa nga tapos ang engagement party at binibigyan mo na ako ng attitude. Sinasabihan mo ako kung ano ang gagawin. Akala mo kung sino ka. Sabi ng lahat ang tagapagmana ng pamilya Sterling ay marami nang naging babae, pero ang tanging pampublikong inaamin niya ay ako. Akala ko magsasawa rin siya sa kakalaro, kaya walang kapaguran akong sumunod sa kanya. At sa wakas, ay naghintay para sa engagement party na ito. Pero siya, sa ganitong tagpuan, ay pinapahiya pa rin ako sa publiko. Dahil sinabi nating laro lang ito, kaya ko namang matalo. Oh, eksakto. Anyway, lahat naman ay nagsasaya lang, di ba? Honey, masyado kang sunod-sunuran. Laging sinasabi ni Ginoong Sterling na kung sasama ako sa'yo, ililigaw mo raw ako. Ang pundasyon ng pamilya Johnson, ilang taon ko nang pinapakain sila ng resources. Dinadala sila sa bilog. Akala ko nakuha ko ang isang masunuring aso. Ngunit hindi ko inaasahan. Ang asong ito ay may malaking gana. Paano mo masasabi iyan? Mahal, sobra ka nang mag-isip. Eksakto, bata pa ang gabi, at sayang naman kung hindi maglaro ng ilang rounds. Clara, hindi pa namin narinig na marunong ka pala nito. Pero huwag mag-alala, pro si Ethan. Ipakita niya sa iyo. Ngayong gabi, kayo dalawa ay magtulungan, huwag masyadong mahirap. Sa amin. Walang puwang para sa magkasintahan sa mesa. Tingnan natin kung sino talaga ang may kakayahan. Kung hindi ka marunong, umalis ka na bago ka matalo ng pangit. Ang pag-iyak at pagreklamo
ay pumapatay sa mood. Paano kung taasan natin ang pusta? Bukod sa pot, ang pinakamalaking panalo sa bawat round ay makakapili ng kahit sino sa mesa na ito para gawin ang kahit ano. Pero, hayaan mo muna akong sabihin ito. Si Clara ay baguhan, kaya dahan-dahan lang, huwag mong buliin ang sweetheart ko. Mukhang maganda yan. Kung manalo ako, papirma ako kay Ethan sa aking land deal sa West Suburbs. Alika, walang tatalo kay Ethan. Wala pang ipinanganak. Well, kung manalo ako, makakasama ko ba ang gabi? Kasama si Binibining Davis? Ideal ang mga baraha. Ngayong gabi, ako'y pansamantalang magiging croupier. Handa. Das. Tawag. Tawag din. Tawag. Sa kamay na ito, hindi ka makakalayo sa mesa. Ngunit ngayong gabi, hindi ako naririto para manalo. Tawag. Talagang tumawag si Clara? Ginoong Sterling, ang iyong nobya ay matapang ngayong gabi? Naglalaro lang para masaya. Tuloy. Tawag ulit ako. Tawag. Walang tutol. Tawag. Clara, tumatawag ka ba? Kung hindi mo kaya, sumuko ka na lang agad. Si Ethan ay malamang may malakas na kamay. Hinihintay niya akong umatras para magpakita ng kahinaan sa harap niya. At pagkatapos, gaya ng dati, ay buong magiliw patawarin dahil sa aking pagkabata. Ngunit ngayong gabi, nandito ako para itaob ang mesa. Tawag. Sa ganitong laro, Ginoong Sterling, awa-awain mo naman ang iyong nobya. Baka hayaan mo siyang manalo. Lahat. Ginoong Sterling, hindi siya susuko. Kung talagang sasama si Clara sa kanya, parang all-in na iyon. Mawawala sa kanya lahat. Anong alam mo? Tinuturuan lang ni Ethan ang kanyang fiancé ng mga patakaran sa poker. Kung hindi mo kaya ang laro, huwag ka nang umupo sa simula pa lang. Mahal, hayaan mo na lang. Mahalaga ka kay Ethan. Ayaw kanyang matalo ng sobra. Ano bang iniisip ni Clara? Bakit kailangan niyang kalabanin si Ethan? Alam ng lahat na baliw siya sa kanya. Halos hindi siya makahinga kapag katabi niya. Bakit ang tigas niya ngayon? Sino ba ang sinusubukan niyang mapabilib? Nagpapanggap na fiancé. Sayang. Ethan, hindi magpapasindak. Noong ako ay 14 na taong gulang, iniligtas ako ni Ethan. Siya ang naging buong mundo ko. Ngunit sa ating engagement party, umupo siya sa mesa na pinakaayaw ko. Pagsusugal, ginagawang sugarol ang mga bayani. At ang tunay na damdamin ay nagiging chips. Siguro, sa sandaling umupo siya, hindi na siya ang nagligtas sa akin. Halt. Ganyan kalaki. Ipakita natin ang ating mga baraha. Dalawang pares. Clara. Walang pares. Feeling ko swerte ako. Straight. Wow, kahanga-hanga iyan. Kailangan mong magbayad. Sweetie, ayon sa mga patakaran, ang nanalo maaaring pumili ng kahit sino sa mesa para gawin ang kahit ano. Tama ba? Naalala ko sinasabi lang ni Ginoong Miller gusto niyang makilala ang ating magandang Clara. Kaya pinili ko si Clara para halikan si Ginoong Miller. Galing. Kilala si Ginoong Miller bilang isang player sa ating grupo. Matagal na niyang pinagmamasdan si Clara sa mahabang panahon. Ngunit dahil sa respeto kay Ethan, hindi siya kumilos. Ito. Sofia, sobra ka bang nainom? Ang ganoong biro ay hindi nakakatawa. Oh, sige na, hindi ba ito ang lagi nating paglalaro? Kung handa kang tumaya, dapat handa ka ring matalo. Clara, masyado kang mabait. Bukod doon, engaged ka na, kaya ano ang dapat ikatakot? Tama ba, Ginoong Sterling?
Ang patakaran ay patakaran. Clara, kailangan mong harapin ang mga kahihinatnan. Ang galing ng rule na yan. Kaya niyang gamitin yang rule para panoorin akong mawalan ng lahat. Hayaan si Sofia na umupo sa kandungan niya. At ngayon, personal niya akong itutulak sa mga bisig ng ibang lalaki. Para tiisin ang kahihiyan na to. Ethan, parang estranghero ka na sa akin. Sapat na ba yan? Oo naman. Babe, marunong ka talagang maglaro. Clara, pagod ka na siguro sa kakalaro. Umuwi ka na at magpahinga. Hindi. Gusto ko pang maglaro. Hindi ko inaasahan na magpalaki ako ng ganitong aso. Nagpapakaamo at nagpapakumbaba ka karaniwan. Pero sa totoo lang, ang asong nangangagat ay hindi tumatahol. Sa round na to, tinalo ni Binibining Johnson ang dealer. May karapatan siyang mag-specify ng isang bagay, di ba? Kaya susunod, kaya mo bang makipaglaro sa akin ng ilang high-stakes rounds mag-isa? Clara, makipaglaro ka sa akin. Ano ang lalaruin natin? Texas Hold'em pa rin, pero pwedeng itaas ang pusta. Ikaw ay matagal nang nagnanasa sa beauty salon ko. Hindi lang isang araw o dalawa. Nagkakahalaga ito ng 38 milyong dolyar, mga top-tier client at napakalaking kita. Kung manalo ka, sa'yo na yan. Pipirmahan natin agad ang transfer agreement. Kung matalo ka, kailangan mong sabihin sa publiko ng 3 beses. Ako, Sofia, ay isang walang utang na loob na aso sa tabi ni Clara. Nagkasala ako sa kanya at umalis sa poker table, gumulong, mula sa kandungan ni Ethan. Ano, Ginoong Sterling? Clara, tigilan mo na ang kalokohan. Sige, tatanggapin ko ang taya na iyan. Pero ang basta-basta na lang umalis sa mesa ay hindi masaya. Kung matalo ako, para sa natitirang bahagi ng gabi, hindi ako lalapit ng 3 hakbang kay Ethan. Pero kung ikaw ang matalo, ang club ay ililipat sa akin agad. At gusto kong ikaw mismo ang magbuhos ng inumin sa akin at humingi ng tawad. Si, Uy, magkakaibigan naman tayo dito. Clara, sumasali ka ba o hindi? Kung hindi ka maglakas loob, aminin ang pagkatalo at ibuhos ang inumin. Clara, tama na. sumasali ako. Abay. Labas ng baraha. Tatlong hari. Clara, hayaan mong itanong ko sa iyo. Ano ang gagamitin mo para talunin ako? Clara. Mayroon kang ace at queen, walang pares. Talagang pagyurak ito. Baliw ba si Clara? Unang beses ko nang makakita ng isang taong inilalabas ang mukha para tamaan. Pag-aangkin ng pagmamayari, ito ay naging biro na sa lahat. Ang pagsusugal ng katamtaman ay masaya. Mahal, masyado kang nag-iinit, iyan ang pinakamalaking bawal sa kasino. Uy, matapos kang makilala ng matagal, ito ang unang beses na makakainom ako ng inuming ibinuhos mismo ni Binibining Clara. Sige, tumawa ka. Ang bawat mayabang na nanalo sa mesa ay nauuwi sa mas matinding pagbagsak. Hindi ako naglagay ng sapat na pain. Ang isda ay hindi magpapabaya at kakagat sa kawit ng tuluyan. Ngayong gabi, ipapakita ko sa inyong lahat kung ano ang dulot ng sugal sa inyo ay hindi kailanman kapalaran, kundi isang bitag. Naiintindihan ko iyan. Matalo ka, magbabayad ka.
Clara, hindi ka pa ba sapat na napahiya? Hindi pa tapos ang engagement party. Hindi pa ako sa'yo. Ginoong Sterling, bakit kailangan mong makialam? Ikaw, Nababaliw na ba si Clara? Matapang na sumagot kay Ethan ng ganyan? Sumuko na lang siya. Nawala na ang hiya niya. Ano bang dapat ikatakot? Ginoong Sterling, tingnan mo siya. ikaw ang gumagawa ng eksena. Hindi ako. Ang inumin ni Ginoong Sterling ang pinakamasarap. Si, mula 14 hanggang 24. 10 taon. Pasalamatan siya para sa pinakamalupit at pinakakahiyahiyang paraan. Sa aking one-sided na pag-ibig. At tapusin ito. Ethan, ang laro ng poker kanina ay hindi sapat na kapanapanabik dahil nasa pandaigdigang karagatan tayo. Maglaro tayo ng mas malaking laro. Ano na naman ang balak mo? Tataya ako ng isa pang round sa inyong lahat. Isusugal ko lahat ng ari-arian ko. Baliw. Ang ari-arian ni Clara ay nagkakahalaga ng 10 bilyon. Clara, kumalma ka. Tigilan mo na ang paglalaro. Clara, alam mo bang sinasabi mo? Bawiin mo ang sinabi mo. Pwede kong magkunwaring hindi ko narinig. Huwag kang mag-alala, malinaw ang isip ko. Ethan, kung manalo ako, gusto kong mangako ka sa akin ng isang bagay. At, ikaw at siya, tumalon kayo sa bangka ko. Lumangoy kayo pabalik ng mag-isa. Pandaigdigang karagatan. 7 o 8 oras na tayong nasa labas. Tumatalon ngayon, kalimutan ang paglangoy pabalik. Ang makaligtas hanggang madaling araw ay problema. Clara, baliw ka ba? Ano? Hindi kaya ang init? Ang 3 henerasyon ng kayamanan ng pamilya Johnson mo, hindi man lang maihahambing sa sukli ng aking mga ari-arian. Ito na lang ang pagkakataon, na makuha mo ang mga ito. Magkano ba sa iyong mga ari-arian ang ilalagay mo? Tutumbasan kita. Kung matalo ka, ikaw ay lalangoy pabalik ng mag-isa. Clara, binigyan na kita ng sobrang daming pagkakataon. Ikaw ang nagpumilit na umabot ng ganito kalayo. Ethan, Si, Ginoong Sterling, medyo nahihirapan akong huminga. Kayo na munang maglaro sa round na ito. Gusto kong suminghap ng hangin. Reyna ng Diamante. Clara, sumuko ka na ngayon at ituturing ko ngayong gabi ay dahil lang sa kalasingan. Kalimutan ang pagtalon sa pandaigdigang karagatan, ang iyong mga ari-arian. Ay maaari kong ingatan para sa iyo. Ano? Ano? Imposible dyan. Straight flush. 10 JQKA. Royal flush yan. Ito ay ang pinakamalaking kamay sa Texas Hold'em. Ang posibilidad ay napakababa. Hindi ba niya sinabing hindi siya marunong maglaro? Ang swerte niya ay baliw. Mukha bang swerte lang yon? Tingnan mo ang kanyang posisyon sa pag-upo kanina, ang kanyang ritmo ng pagtaya, pati na rin ang paraan ng pagtingin niya sa community cards. Siya ay malinaw na nakita ang laro ni Ginoong Sterling. Siya ay masyadong mahusay na nagtago. Imposible yan. Clara, sinungaling ka.
Ni hindi ka marunong maglaro. Tiyak na nandaya ka sa baraha. Kung hindi mo kaya ang matalo, hindi ka dapat naupo sa simula pa lang. Ethan, hindi ba yan ang tuntunin na itinuro mo sa akin? Clara, kailangan ba maging masyadong malupit? Malupit? Kaasama mo ang aking matalik na kaibigan sa aking engagement party. Naglalaro ng strip poker. Pinayagan mo siyang pilitin akong halikan ng iba at hindi mo naisip na yun ay malupit? Binigyan kita ng 10 taon at binigyan ko ang sarili ko ng 10 taon para mangarap. Ngayon tapos na ang pangarap at tapos na ang laro. Talo ka? Magbabayad ka, Ethan? Ayon sa napagkasunduan, ikaw at siya. Bumaba sa aking yate at lumangoy pabalik. Lumangoy pabalik. At saka, huwag kalimutan ang ipinangako mo sa akin. Tapos na ang engagement natin. Ethan, ayaw na kita. Si Clara na laging sumusunod sa akin, laging maamo at sunod-sunuran, ginagawa ang lahat ng gusto ko. Paano siya naging ganito? 10 taon. Itinago ko lahat ng talas ko. Sinadyang magpakatanga para lang mapasaya si Ethan, para maging mabait na babae. Ngayon, hindi ko na kailangang magpanggap. Ginoong Sterling, hindi kayo dapat makinig sa kanya. Ang dagat ay napakadilim, napakalamig. Kung tatalon tayo, mamamatay tayo. Baliw siya. Gusto niya tayong patayin. Umalis ka. Sige, mabuti. Clara, walang awa ka. Ngayong pagkakataon, kahit gaano ka pa magmakaawa, kahit gaano ka magsisi, hindi na kita patatawarin. Ethan, mula nang sumakay tayo sa cruise ship na iyon, sa pagitan natin, wala nang susunod na pagkakataon. Ginoong Sterling, talaga ba kayong tatalon? Ang international waters ay hindi biro. Nagbaliw ba si Clara ngayon? O nagpapanggap lang siya sa simula pa? Ginoong Sterling, Ethan. Clara, kalmahan nyo. Laro lang ng baraha. Bakit kayo nagkaganyan? Ngayon ang engagement party nyo. Kung lumabas ang balita, hindi maganda para sa dalawang pamilya. Ginoong Sterling, huwag kayong tumalon. Teka, Kita mo, Clara. Ayon, ganyan dapat. Pag-usapan natin ng maayos. Wala namang bagay na hindi kayang ayusin sa pamamagitan ng pag-upo at pag-uusap ang nangyari ngayon. May pananagutan din si Ethan. munti ko nang makalimutan. Ito. Dito. Sa iyo. Clara. Iba ka talaga. Ethan, huwag kang padalos-dalos. Ginoong Sterling. Ginoong Sterling. Tumalon talaga siya. Sa gitna ng taglamig, mamamatay siya sa lamig. Clara, alam kong mali ako. Talagang alam kong mali ako. Sandali lang akong nawala sa aking sarili. Hindi ko dapat ginulo si Ethan. At hindi kita dapat pinagalitan. Hindi ako marunong lumangoy. Kung mahulog ako ngayon, mamamatay ako. Pakiusap. Dahil sa ating nakaraan bilang matalik na magkaibigan, pakiusap, itigil mo na. Nakikiusap ako sa iyo. Anong ibig mong sabihin? Sige. Halos hindi kita itinuring na kaibigan. At sinabi mo sa akin na ipakita ko sa iyo ang mundo. Kaya isinama kita sa cruise. Ngunit pagkatapos, ganito mo ako binabayaran? Itapon siya sa dagat. Hindi. Talagang alam kong mali ako. Clara. Talagang alam kong mali ako. Clara. International waters. Ang gandang lugar. Romantiko. Bukas. Pagkatapos magdaong ng barko, kasama ang pamilya Sterling, paano mo ipapaliwanag? Naiisip ko na kung anong uri ng bagyo ang sasabog pagdaong natin. Ngunit alam ko, hindi ako babalik. Binibining Davis.
Binibining Davis saan si Ginoong Sterling? Narinig kong may nangyari sa barko kagabi. Mayroon bang talagang matinding labanan? May nagkamali ba sa iyong party ng engagement? Salamat sa inyong lahat sa inyong pag-aalala. Ang engagement ko kay Ginoong Sterling ay opisyal na natapos kaninang umaga sa pandaigdigang karagatan ayon sa magkabilang panig. Tungkol naman kay Ginoong Sterling mismo, kailangan niya ng kaunting oras pa para magpalamig sa dagat? Ethan, nagsisimula pa lang ang laro. Ang kahihiyan at pagwawalang bahala na ibinigay mo sa akin babayaran ko ng may interes? Bawat isa. Binibini, nandito si Ginang Sterling. Naghihintay siya sa iyo sa sala. Bumalik ka na. Ang damit na ito, huwag mo nang isuot. Hindi ito marangal. Masyadong nagpapansin. Hindi ito ang dapat na itsura ng isang manugang ng pamilya Sterling. Ang dapat na itsura. Ginang Sterling, pagdating mo ngayon, ano ang sasabihin mo ngayon? Lahat ng mga gusot na chismis sa pantalan, napigilan na ng aming pamilya iyon. Pero, sa tingin ko dapat mo pa rin gumawa ng tamang paglilinaw. Si Ethan ay nasa ospital pa rin, nilalagnat dahil sa sipon. Ang aming pamilya, dahil sa paggalang sa samahan ng ating mga pamilya, ay hindi kahahatulan na isang dalagang tulad mo. Pero kayong mga kabataan na nag-aaway at gumagawa ng ganitong malaking eksena, nakakahiya talaga. Ang pamilya Davis ay maaaring walang pakialam sa reputasyon, ngunit ang aming pamilya Sterling ay kailangan pa ring mamuhay sa ganitong mundo. Ginang Sterling, tama ka. Ang reputasyon ng pamilya Sterling ay talagang mahalaga. Kaya, ang iyong anak na nakayakap sa aking matalik na kaibigan? At naglalaro ng strip poker sa engagement party, bakit hindi mo siya tinuruan kung ano ang kahulugan ng reputasyon ng pamilya Sterling? Gusto mo akong magpaliwanag? Sige, maaari kong kunin ang cruise footage at impormasyon ng kontak ng mga bisita anumang oras. Clara, paano mo nagawang kausapin ako ng ganito? Hindi kita kausap. Ipinapaalam ko sa iyo. Kinansela ang engagement. Mula ngayon, kung ano ang isusuot ko, sasabihin o gagawin ay walang kinalaman sa pamilya Sterling mo. Ang reputasyon ng iyong pamilya, mangyaring pamahalaan mo ito mismo mula ngayon. At itigil mo ang pagtuturo sa akin kung paano mabuhay. Ang pamilya Davis ay umuunlad kamakailan. Kung talagang magkahiwalay tayo, baka hindi manalo ang pamilya Sterling. At saka, mahal ng pamilya Davis ang babaeng ito. Kung putulin natin ang engagement ngayon, saan tayo makakahanap ng nobya mula sa katulad na pamilya na madali ring kontrolin? Sige, haharapin natin siya kapag nasa loob na siya. Clara, tingnan mo, medyo matindi ang sinabi ko kanina, pero ako, nag-aalala lang ako sa'yo, alam mo. Tingnan mo, mga mata mo ay namamaga sa kakaiyak. Tiyak hindi ka nakatulog ng maayos buong gabi. Makinig ka sa akin. Para sa buhong na si Ethan, hindi ito worth it. Ginang Sterling, hindi ko intensyong maging walang galang. Sa totoo lang, nasasaktan lang ako. Sa lahat ng mga taong ito, lahat ng iniisip ko ay nakatuon kay Ethan. Akala ko kahit bato ay uminit na sana. Pero, tingnan mo ang resulta. 10 taon, hindi lang si Ethan, para makuha ang pabor mo. Mula sa limited edition na mga bag hanggang alahas, mula sa mga authentic na piraso sa auction hanggang sa custom-made na skincare products, pinadala ko sila na parang tubig at wala akong narinig na kahit isa tapat na salita bilang kapalit. Tiningnan mo lang ako bilang ATM at isang masunuring tanga. Kaya sa tingin mo hindi nasuklian ang pagsisikap mo, nararamdaman mong hindi balanse. Itong babaeng ito, napakakipot ng pananaw. Nag-aaway sa mga bagay na ganyan. Clara, ako naiintindihan ko ang hinanakit mo. Paano kung ganito? Kapag gumaling na si Ethan, personal ko siyang dadalhin para humingi ng tawad sa'yo. Pagkatapos kahit anong gusto mong bilhin, pabibilhin ko siyang magsama sa'yo.
kunin natin lahat ng mga hindi magagandang bagay at kalimutan ng tuluyan, okay? Hindi. Galit pa rin ako. Ayaw ko siyang makita. Ginang Sterling, itong pulseras mo, napakaganda talaga. Ito ay Imperial Jade Green, hindi ba? Ang kinang ng jade, ang kulay berde? Hindi pa ako nakakita ng ganyang linaw. Ay, ikaw, matalas ang mata mo. Nakuha ko ito noong isang araw sa isang subasta. Ngayon ko lang ito isinuot. Napakaganda. Oh! Siya nga pala, noong nakaraan, Ginang Smith at si Ginang Peterson ay nagtatanong sa akin tungkol sa iyong mga mamahaling alahas kung saan mo ito nakukuha. Sinabi ko sa kanila na si Ethan at ikaw ang bumili ng mga ito. At saka, meron akong contact info nila dito. Palagi siyang mahilig magpasikat sa mga kababaihan, nagmamayabang tungkol sa kanyang anak. Pero ang mga mamahaling alahas at handbag, ibinigay ko sa kanya. Kung malaman ng mga iyon na karamihan ay galing kay Clara, mapapahiya ako. Oh, tumigil ka. Kung gusto mo, kunin mo. Tita, bakit ako magiging formal sa iyo? Tita, itong kwintas mo at itong pulseras ay set, di ba? Nakakahiyang paghiwalayin ang mga ito. Ikaw makulit. Set nga ang mga ito. Sige, kung gusto mo, ibibigay ko rin sa iyo. Ang iyong. Clara, naalala lang ni tita may kailangan ako sa bahay, kaya kailangan ko nang umuwi. Ikaw naman, magpahinga ka lang. Babalik ako sa susunod. Magpahinga ka. Aalis na ako. Tita. Wala pa yan. Hindi man lang umabot sa kahit kaunting bahagi ng halaga. Patla, Miss, itapon ang dalawang ito. I-donate sa Davis Kawangawa Foundation. opo, miss. At saka, kumuha pa ng ilang tao. Anong uri ng tao ang kailangan mo, miss? Maniningil ng utang. Opo, aasikasuhin ko ito agad. Ang may utang sa akin na ito, dapat darating para magbayad. Ethan, binabati kita sa paglabas mo. Isang araw lang ang pahinga at bumalik ka na sa trabaho. Sobrang matindi naman yan. Bago mo bang kotse yan? Ang astig. Bagay na bagay sa trench coat mo. Para sa iyo. Ginoong Sterling, narinig ko na sa karagatan ka na aanod ng halos isang oras bago kanila isinagip. Ang galing ng pangangatawan, hindi ka panipaniwala, kaya pala tayo nag-training mula bata. Hindi ako mamamatay. Kalagayan ng katawan ni Ethan. Alam na alam ko iyon. Ethan, Sofia. Hindi na ito paglalaro ng poker sa barko. Kumusta naman si Clara? Bakit mo siya binanggit? Wala na akong kinalaman sa kanya. Siya ang may kasalanan sa engagement party. Kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan. Isang walang muwang na babae lang. Matigas ang ulo. Ang unang bagay pagising ay tanong kung dumating na si Clara. Noong galit sa akin si Clara. Basta, hinarangan ko si Clara. Sa loob ng 24 na oras. Iiyak siya at magmamakaawa na patawarin ko siya. Sa pagkakataong ito, mas malaking gulo lang. Ano ang gusto mo para sa hapunan? Eto, para pakalmahin ang nerbiyos mo. Siyempre gusto kong kumain, Ethan. Ethan, ang kotse mo! Sino ang nag-utos sa iyo na gawin ito? Nababaliw ka ba? Alam mo ba kung kaninong kotse ito? Inutusan ko sila. Clara, sa tingin mo ba ang pagsusungit na ito ay magpapabago ng isip ko? Sa panaginip mo, lalo mo lang akong magiging suklam sa iyo.
Ethan, mukhang ang tubig sa mga pandaigdigang karagatan na ito ay hindi pa rin nagising sa iyo. Hayaan mo akong tulungan kang mag-isip. Kung hindi mo babayaran ng ilang utang, magkakaroon ng interes. Naku! Clara, hindi naman talaga. Pupunta para maningil ng utang, di ba? Yung taya na kung saan niya isinugal lahat. Sa pagtalon sa bangin. Akala ko ay usapan lang. Clara, paano ka napunta sa ganito? Noong gabing iyon sa yate, lahat ay nagsasaya lang. Biro lang iyon. Laro lang iyon. Bakit mo ito siniseryoso? Bukod pa riyan, sinira mo ang bagong kotse ni Ethan na parang ganito. Sobra na iyon. Wala kang sasabihin dito. Ethan, Ethan, hindi ko inaasahan na ang isip mo'y ganito kalabo. Ang panlasa mo sa tao ay kasing sama ng dati. Itong isa, hindi man lang alam ang pagkakaiba ng patakaran ng laro sa kontrata ng sugal. At hinahawakan mo siya na parang kayamanan. Hindi ka ba nahihiya? Clara, baliw ka ba? Para sa pera, gagawin mo pa ang itapon, ang iyong dignidad? Gamit ang mga mababang pandaraya. Mike. Lara, pag-usapan natin ito. Kumalma ka. Itong kotse. Bukod pa, bago ito. Bakit gagawin ito? Oo nga, Binibining Davis. Ang pag-aksyon ng pabigla-bigla ay hindi makakalutas ng kahit ano. Nasa pasukan pa rin tayo ng kumpanya. Dapat ayusin mo ito ng pribado. Ayusin ng pribado? Sige, kaya bawasin ang pinsala sa kotse mula sa utang. Hindi ko siya sinasamantala. Kaya, Ginoong Sterling, ang pera ko, kailan mo ako babayaran? Lahat ng aking ari-arian, Clara, ang laki ng iyong gana. Kakayanin mo ba? Akala ko ang kotseng ito ay magtuturo sa iyo ng leksyon. Sa halip, ito mismo ang inaasahan ko. Sa larong poker, sino ba ang nagmamalasakit kung tunay na mag-asawa? Kung maglalaro ka, gumamit ng tunay na kakayahan. Kung hindi ka marunong maglaro, kung gayon umalis ka na. Huwag kang maghintay hanggang matalo ka at umiyak, nasisira para sa lahat. Ang patakaran ay patakaran. Clara, matatalo ka, magbabayad ka. Magkano sa iyong ari-arian ang iyong ilalagay? Tutumbasan kita. Tutumbasan kita. Ano sa tingin mo, Ginoong Sterling? Gusto mo ba ang video na ito? Ang raw footage mula sa surveillance ng cruise ship? Nagdagdag ako ng kaunting pandekorasyong artistiko? Ano sa tingin mo? Kung kukunin ko ang video na ito, anong pamagat ang dapat kong idagdag para ilagay ito sa internet? Magugustuhan kaya ito ng mga manonood? Ano ang sasabihin mo? Pahahalagahan ba nila ang ganitong uri ng sportsmanship ng pag-amin ng pagtatalo? O questionin ka ba nila, ikaw na kahit tumangging tuparin ang isang taya? Anong uri ng paraan ng pagtupad sa pangako mayroon ka? Kaya Ethan, maaari ba tayong mag-usap ng maayos ngayon? Tungkol kung kailan mo ako babayaran? Ibigay sa kanya lahat ng aking assets at shares. Kung malaman ng tatay ko, bubuhayin niya akong balatan. Clara, tigilan mo na ang pagpapakatanga. Mali ako noong gabing iyon. Nakainom ako ng sobra. Ako at si Sofia, naglalaro lang kami. Alam mo iyon, gusto kong magsaya. Pero ikaw lang ang nasa puso ko. Mga pamilyar na linya. Para sa isang babaeng artista, ang pagtatapon ng pera ay pagsasaya? Isama ang iyong sekretarya. Mag-drag racing sa gabi at mag-headline ay pagsasaya? Iwanan akong mag-isa sa tabing daan ay pagsasaya din ba? Sinabi niya na sa puso ako niya. At patuloy akong gumagawa ng dahilan para patawarin siya. Naglalaro lang, kailangang pabayaan siya umupo sa kandungan mo? Naglalaro lang, kailangang ikaw mismo hayaan akong humalik sa ibang lalaki? Ethan, itong naglalaro mo ay sobra na talaga, di ba? Alam kong naiinis ka. Ano ang gusto mo? Kaya kitang pangakuan ng kahit ano. Gusto ko ng pera. Pagkatapos nating ikasal, ang akin ay iyo, di ba? Ethan, may kahihiyan ka ba? Mula sa sandaling sinabi mong sugal ay sugal sa mesa? At pinanood mo akong mapahiya? Mula sa sandaling iyon, tapos na sa pagitan natin? Galit lang ako. Clara, alam kong mali ako. 10 taon na, nasa tabi mo ako. Mula noong ako ay 14. Paano mo masasabi na tapos na? Ethan, sa mga nagdaang taon, ikaw ay nag-iingat lang ng isang anino na inamo mo sa loob ng 10 taon na sumusunod sa bawat salita mo. Ngayon, nagising na ang anino na iyon at hindi na makikipaglaro? Ano ang magagawa ko para patawarin mo ako? Wala. Magulo ang mga ari-arian ko. Ang pag-aayos ng mga ito at pagpapataas ng cash flow ay hindi kayang gawin sa isang gabi. 3 araw,
bibigyan kita ng 3 araw para ayusin ang iyong mga ari-arian. Kung hindi, alam mo ang mga kahihinatnan. Ethan, sobra na siya. Paano niya nagawang pilitin ka ng ganito? Ginoong Sterling, kung mailabas ang video na ito na may mga tag na palautang at utang sa sugal, masisira ang iyong reputasyon. Hindi iyon biro, ang stock ng Sterling Group ay babagsak bukas. Ang mga kasosyo na kinakausap nating malamang ay muling susuriin din ang panganib. Tumahimik ka. Alam ko, Ginoong Sterling, ang sitwasyong ito ay hindi basta-basta malalampasan. May surveillance footage si Clara at mga recording. Nasa alanganin tayo. Pero mayroon akong ideya na makakalutas nito ng minsan at para sa lahat. Alam mo naman, mga babae, kapag nagawa na ang bagay at mahuli siya ng media na lumalabas sa iyong silid, kung gayon, kahit gaano pa magalit si Clara, kailangan niyang iligtas ang dignidad ng pamilya Davis. Kahit na ang iyong mga ari-arian talagang mailipat sa kanya, kapag kayo ay mag-asawa na, para lang itong paglipat ng pera mula sa kaliwa pa kanan. iyon ay makakalutas ng agarang problema. Nagawa na. Kung gayon, ano ako? Nagsumikap ako para. Hindi. Walang paraan na hahayaan ko si Clara na magkaroon ng panibagong pagkakataon na bumalik sa tabi ni Ethan. Ethan. Hindi. Masyadong mababa iyon. Si Clara ay hindi na ang dati niyang pagkatao. Ang paggawa nito ay lalo lang siyang itutulak palayo pa. Diretsuhin mo. Ethan. Kung gagawin mo ito, lalo lang lalala ang sitwasyon. Sierra, manahimik ka. Sa cruise, ikaw ay nagtatanggol kay Clara sa kaliwat kanan, pumanig sa kanya. Matagal ka nang may gusto sa kanya ng ilang panahon? Sinusubukan mo ba siyang nakawin mula sa akin? Ano kung ganoon? Ethan. Kasama mo si Clara mula noong 14 siya. Ikaw lang ang tinititigan niya. Kahit anong gusto mo, pag-aaralan niya iyon. Isang tingin mo lang, at isipin niya ito ng maraming oras, para sa iyo. Isusuko niya ang sarili niyang talento at personalidad, para maging kung ano ang gusto mo. Gusto ko si Clara. Pero mas naaawa ako sa kanya. Naawa ako sa kanya na nahulog sa isang walang kwenta, na tulad mo, sa loob ng 10 taon. Ethan, magkapatid tayo. Binabalaan kita. Tigilan mo na ang pagkakamali. Ginoong Sterling, huwag mo siyang pansinin. May plano tayong dapat sundin. Tay, ito ang sitwasyon. Kung hindi niya matupad ang kontrata sa loob ng 3 araw, gagawa ako ng karagdagang aksyon. Tama ang ginawa mo, Clara. Yung lalaking iyon, sobra na. Oras na para turuan siya ng leksyon. Ang kapatid mo at ako ang deal sa overseas acquisition ay natapos na. Babalik kami agad. Tay, huwag kang mag-alala sa akin. At saka, gusto ko ng formal na sumali sa grupo at mga siwa ng ilang pangunahing operasyon. Mabuti. Panahon na. Mas meticulous ka kaysa sa kapatid mo. Matapang ka rin. Sige, laging susuportahan ka ng pamilya Davis. Okay. Ito ay para sa gabi, ang planong tatalakayin. Lahat, tingnan nyo sandali. Paumanhin, Binibining Davis. Pasensya na talaga. Okay lang, ako na ang bahala. Ginoong Sterling, nakaayos na ang lahat. Nasindi na ang insenso. Na-brief ko na ang media. Sa 1 oras, may darating sa kanila na lead at magmamadali sila pumunta. Kaya kailangan mong magmadali. Huwag mong hayaang hindi matapos. Iyon ay magiging awkward. Clara, pinilit mo akong gawin ito. Kapag akin ka na, makikita natin kung mayabang ka pa rin. Uy, Sierra! Clara, makinig ka sa akin. Nasa hotel ka ba ngayon? Kahit saang kwarto ka man, umalis ka agad. Lumabas ka na ngayon. Si Ethan, at ang mga kasama niya ay maaaring. Sierra. Sierra.
Ano ang nangyayari? Bakit biglang naging sobrang init? Dahil ba sa aircon? Masyado bang mataas ang setting? May mali. Insensong pampagana. Huwag kang magtago, maliit na dilag, maging mabuti ka. Hayaan mong bigyan ka ng pagmamahal ng kuya. Sino ang nagpapasok sa iyo? Mag-uusap tayo mamaya. Unahin muna natin ang negosyo. Clara, nasa tabi mo lang ako. Kinakaharap ang kasuklam-suklam na lalaking iyon. Kapag naging babae na ako ni Ethan, magkakaroon ang media ng matibay na ebidensya. Ang pamilya Sterling, para hindi mapahiya, kailangan akong kilalanin. Pagkatapos, makikita natin kung paano mo ako gagantihan. Clara, Clara, huwag mo akong sisihin. Maaari ba tayong bumalik sa dati? Sterling, iyan ba ang iyong kasintahan doon, Binibining Davis? Nakuha ng media ang lahat. Ikakasal na ba kayo? Sinasabi ng chismis na wala na ang engagement ninyo. Maaari mo bang kumpirmahin ngayon? Chismis lang yan. Maaari mo bang hilingin kay Binibining Davis na lumabas at magsalita ng kaunti? Nagpaplano ba kayo ng kasal? Ang mga kuha, matibay ang ebidensya ng video, ang pamilya Davis, para sa kanilang karangalan at para sa reputasyon ng kanilang anak na babae. Maaari ba nilang tanggihan iyon? Clara, kahit gaano ka pa katigas magpanggap, sa huli, kailangan mo pa rin bumalik sa akin. Lahat, ito ay pribadong usapin. Mangyaring igalang ang aming privacy at huwag. Ethan, bakit ang ingay diyan? Gusto ko sanang matulog pa ng kaunti. Iyan, si Binibining Johnson. Bakit narito si Binibining Johnson? Ethan, bakit andito ang lahat ng mga reporter na ito dito? Hindi ba tayo pumayag na itago ito? Sofia, anong ginagawa mo rito? Ginoong Sterling. Kaya ang totoo mong relasyon ay si Binibining Johnson. Ang kasunduan kay Binibining Davis dati, takip lang ba? Binibining Johnson, kailan kayo nagkakilala ni Ginoong Sterling? Ang pagpili na magpakita sa hotel kung saan maaaring lumabas si Binibining Davis ay sinadyang provokasyon ba iyon? Ginoong Sterling, nasaan ngayon si Binibining Clara Davis? At ano ang masasabi mo tungkol dito? Ito ba ay pandaraya sa damdamin? At Nasaan si Clara? Nasaan siya? Ethan, hindi ko alam.
Sa tingin ko, kakakita ko lang kay Clara kasama ang isang lalaki. Papunta sa room 8996. Clara, pumasok ka talaga sa isang silid kasama ang ibang lalaki? Dahil nasira ang plano ko, hindi ka rin makakatakas ng walang parusa. Anong nangyayari? Simulan ang pagsulong. Ang mga nanggulo, dumating ng grupo. Clara, hindi ko kilala ang lalaking ito. Binibining Johnson. Pakipaliwanag. Sofia, sinira mo ako. Hindi mo ba sinabi sa akin siya ay isang ordinaryong mayamang babae lang? Siya ay isang kickboxing champion. Paano mo ako na-set up na guluhin siya? Ayoko na ng pera mo. Tulong! Tulong! Anong nangyayari? Maaari mo bang ipaliwanag, Binibining Johnson? Anong nangyayari? Sofia, naglakas loob ka akong iset up? Ethan, makinig ka sa akin, pakiusap. Hindi ito kung ano ang hitsura. Tila hindi na kailangang magsalita pa. Lahat ay inamin na. At lahat ay na-film na. Ethan, bukas ay ang ikatlong araw. Clara, Luhot ka. Ano ang ginawa mong mali? hindi ako dapat nagtiwala sa iba. Nahulog ako sa bitag ni Sofia. Nagdulot ng malaking kahihiyan. Nadungisan ang pamilya Sterling. Ethan, nakikita mo lang pa rin ang ibabaw. Ang sugal sa yate, ang pagtalon sa pandaigdigang karagatan, iyon ay kabataan at kamangmangan. Maaari ko pa itong isawalang bahala bilang inosente kayo. Maaari ko itong pigilan. Pero kapag may humawak sa iyo, ang unang nasa isip mo ay hindi ang alisin ang banta, ang alisin ang problema. Sa halip ay pumili ng mas mababang uri ng paghihiganti. Ikaw, sinubukan mong magnakaw ng manok pero nawala ang pain. Inihagis mo ang dignidad mo at ng pamilya Sterling sa lupa para yurakan ng buong lungsod. Ikaw. Tama na, tigilan mo na siya. Tigil. Alam ni Ethan na mali siya. At saka lang siya na set up. Ang inang nagmamahal ay sumisira sa anak. Kung hindi dahil sa iyong walang kondisyong pagpapalayaw, pagpapakasasa, hindi siya lumaki. Na sobrang mayabang at pabasta-basta, matapang ngunit walang estratehiya. Si Clara Davis, minamaliit ko siya. Tay, paano ang mga ari-arian na binanggit niya? Tatanggapin na lang ba natin iyon? Ibibigay ba natin sa kanya lahat iyon? Ibigay? Ang mga bagay ba mula sa pamilya Sterling ay madaling kunin? Hindi ba gusto niya sumunod sa mga patakaran? Bukas, pupuntahan ko siya. May paraan ako para mapagtanto niya kung gaano kahirap ang isang patatas. Hindi niya kakayanin, pero kailangan niya itong lunukin. At kahit lunukin niya, kailangan niya itong ilabas. Narito si Clara. Maupo ka. Ginoong Sterling, sigurado akong alam mo kung bakit ako narito ngayon. Clara, alam ko. Kayo mga kabataan ay mainit ang ulo. Ngunit, ang mga larong ito ay hindi dapat seryosohin. Si Ethan ay nagloloko lang. Pinahirapan kanya, kaya ang pamilya Sterling ay maaaring magbigay ng tamang kabayaran. Ginoong Sterling, masyado kayong mabait. Hindi ito laro, ito ay isang taya. Hindi pang-aabuso, kundi isang kontrata. Hindi ko gusto ang kabayaran. Gusto kong tuparin ito. Kontrata. Binibining Davis. Ang tinatawag na taya na ito ay ginawa sa isang informal na okasyon at ang magkabilang panig ay maaaring nasa ilalim ng impluensya ng alak. Ang legal na bisa nito ay kaduda-duda. Tungkol sa footage ng cruise ship, ang mga autoridad ng hudisyal ay kailangang patunayan ang integridad at pagiging tunay nito. Ang prosesong iyon ay maaring tumagal ng ilang oras. Binibining Davis, kakakuha mo lang ng mga responsibilidad ng pamilya Davis. Mahalaga ang oras. Huwag mong sayangin ito sa isang bagay na napaka-ambiguo.
Nakakapagod. Paano kung magkompromiso tayong dalawa? Mabibigyan ka ng pamilya Sterling ng kabayaran sapat para sa iyo sa pamilya Davis upang makamit ang kahanga-hangang resulta at magkaroon ng paninindigan. Kung ipipilit mo, hindi ito makakabuti sa iyo o sa pamilya Davis. Walang kalamangan. Sa negosyo, ang pagkakaisa ay nagdudulot ng kaunlaran. Clara, Tatay O. Ginoong Sterling, pinag-isipan mo ito ng mabuti. Pero, sa nakaraang 3 araw, hindi lang ako basta nakaupo. Ginoong Sterling. Ang ulat na ito ng pagpapatunay ay inilabas ng isang institusyong may pandaigdigang autoridad at walang kinikilingan na nagpapatunay na noong oras ng taya sa barko, kapwa may malinaw na pag-iisip ang dalawang partido at mayroong ikatlong partido na nagpatunay at pumirma na tumutugon sa mga kondisyon ng kontrata. Ito ay ibinigay ni Binibining Davis, ang ulat ng pagpapatunay ng video ng barko. Kumpleto ang orihinal na video, walang palatandaan ng pandaraya at kasama ang orihinal na data chain at isang ulat ng pagpapatunay ng digital fingerprint. Tungkol sa ang mga pangunahing ari-arian, sa ilalim ng pangalan ni Ginoong Sterling, nakagawa na kami ng paunang pagsusuri. Ginoong Sterling, ang mga kinakailangang notarisasyon at pagsusuri, ang mga legal na pamamaraan na dapat sundin, karaniwan ko nang natapos. Kumpleto ang kadena ng ebidensya, malinaw sa batas. Kung gusto mong mag-apply para sa muling pagsusuri, sige lang. Siyempre, hindi rin ako tututol, bukas, ang pagkakaroon ng draft ng notarisasyon at pagsusuri ng taya na ito. Lumabas sa ilang mga headline ng internasyonal na pinansyal na media. Siya. Magaling na anak si Walter. Mabusisi, mapagpasyahan. Minamaliit kita. Pero Binibining Davis, sa tingin mo ba maaari mong dalhin ang mga dokumentong ito dito ngayon at ligtas na makaalis dito? Ano ang sinusubukan mong gawin? Ito ay ilegal na pagpigil. Tahimik. Napakalihim ng silid na ito. At hindi maganda ang signo. Tungkol sa kinaroroonan ni Binibining Davis, ngayon, sa kasamaang palad, ang mga nakakaalam na nandito ka kami lang. Isang batang babae na dumaranas ng emosyonal na trauma sa sandali ng kawalan ng pag-asa, maaaring gumawa ng isang bagay na sukdulan. Mawala na lang ay hindi imposible. Sa mga araw na ito, hindi masyadong ligtas. Tatay, hindi mo. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Ginoong Sterling, nagbago na ang panahon. Mula sa sandaling binigkas mo ang mga salitang iyon, ang aming usapan at ang kasalukuyang eksena ay naitala sa aking telepono at na-upload sa cloud server. Kung may mangyari sa akin o hindi ako nakontak ng lampas sa itinakdang oras, ang mga recording na ito ay automatikong ipapadala sa pulisya, sa mga media na itatalaga ko at sa aking ama. Ang inyong pamilya Sterling ay talagang matatapos na. Clara, talaga kang matalino. Ngunit ang mga munting trick na ito mo, nakita ko ang mga iyon 30 taon na ang nakalibas. Sa sandaling pinindot mo ang record, ang iyong signal ay na-intercept. Walang makakalusot. Maraming partido ang nag-aagawan sa bakanteng lote sa silangan ng bayan, pero nakuha pa rin natin ito. Perpekto para sa bagong investment department ni Clara para magkaroon ng malakas na simula. Ang babaeng iyon ay nasa ilalim ng maraming pressure kamakailan. Kinakailangang harapin ang gulo ng pamilya Sterling at sabay ring makasabay sa negosyo ng grupo. Ang regalong ito ay dumating sa tamang panahon. Tatay, si Clara ay nasa panganib. Ang emergency watch na ibinigay ko kay Clara ay nag-activate ng pinakamataas na antas ng alarma. Bumalik ka. Hanapin mo siya ng mabilis hanggat maaari. Huwag nang mag-aksaya ng panahon. Gawin itong malinis. Teka. Ginoong Sterling. May punyal. Tiyak na may tatalsik na dugo.
Mahirap tanggalin ng lubusan ang dugong iyon. Makabagong teknolohiya sa forensic, isang patak ng dugo o hibla ay maaaring maging tiyak na ebidensya. Ang pagtatapon ng bangkay ay napakahirap. Sa ganitong oras, iniisip mo pa rin yan? Talagang kalmado ka sa krisis. Mamamatay naman ako. Gusto ko lang na wag mamatay ng masyadong masakit. May suhestiyon ako. Tama ka. Ang dugo ay mahirap. Wala akong pakialam kung gaano kasakit ang pagkamatay mo. Hayaang mamatay siya sa kakapos ng hininga. Tay, tama na. Hindi tayo pwedeng pumatay ni Numan. Gago, nagiging mahina ka ngayon. Ang pamilya Sterling ang mamamatay. Umalis ka sa daan. Lakas loob mong hawakan ang anak ko. Ang kapal ng mukha mo. Lalapitan mo ba ang anak ko? Ang tapang mo. Hey! Kuya, Clara, okay ka lang? Dekadang pagkakaibigan, negosyo, ako, Walter Davis, masasabi kong hindi namin kayo ginawa ng masama. Ang anak ko ay gusto lang ang nararapat sa kanya at ginawa mo ito sa kanya. Akala mo ba walang tao ang pamilya Davis? Hindi yon. Malaking hindi pagkakaunawaan. Naglolokohan lang kami ni Clara. Tinatakot ko lang siya. Masyadong pabigla-bigla ang mga kabataan. Kailangan niyang malaman ang limitasyon. Di ba? Hindi ko siya sasaktan. Tingnan mo, ayos naman siya. yung biro ni Ginoong Sterling. Ang biro na iyon ay masyadong totoo, hindi ba? Wala nang sayang na salita sa kanya. Ngayon, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, dadalhin ko ang recording, kasama ang lahat ng notarized cruise bet documents at ang appraisal report sa pulis, sa media, at lahat ng business partners ng pamilya Sterling. Hulaan mo kung may kinabukasan pa ang pamilya Sterling. Pangalawa, ayon sa pusta, ibigay sa anak ko ang lahat ng dapat sa kanya, walang kulang. Settle at transfer agad. Tungkol sa ginawa mo ngayon, dahil sa dating relasyon ng ating pamilya, ang pagkakaibigang minsan natin, papalampasin ko muna. Ang pusta? Siyempre, tatayo iyon. Ethan, ito. Katawa-tawa ang mga kabataang ito. Natalo tayo, so natalo tayo. Ang pamilya Sterling ay tumutupad sa kanilang pusta. Ano pang hinihintay mo? Pirma. Ano pa ang hinihintay mo? Pirmahan mo na. limang luxury apartment sa sentro ng lungsod, isang villa sa isla sa ibang bansa, at 68% ng shares ng Fu Group, 3 luxury yacht, isang limitadong edisyon ng Ferrari LaFerrari, kabuuang halaga, 25,560,000, 60,000. Isang Bugatti Veyron, kabuuang halaga, 31,230,000. Isang Mercedes AMG GT, kabuuang halaga, 7,500,000. McLaren P1 GTR, kabuuang halaga, 30 milyon. Ginoong Sterling. Pirmahan mo na lang. Gaya ng inaasahan kay Ginoong Sterling. Ngayon, hindi lang ang ngiti ang lumipat sa aking mukha, kundi pati ang mga ari-arian ay nailipat na sa aking account. Nakapirma na ang kasunduan. Paano ang ebidensya? Lalo na ang recording na yan mula ngayong araw. Huwag kang mag-alala, Ginoong Sterling. Ang tatay ko ay nagsabi na hindi na niya ito itutuloy. Kaya ang video ng yate at ang recording ngayong araw, syempre hindi mailalabas. Pagkatapos ng lahat, ang aming pamilya, ang mga Davis, pinahahalagahan ang aming reputasyon. Ayos, ayos, ayos. Si Clara ay talagang mapagbigay. Sige, hindi ka namin aabalahin sa inyong munting pamilya nagkakasama-sama. Sa ibang araw, pupuntahan ko kayo sa bahay ninyo upang humingi ng tawad. Tara na. Tatay. Kuya, salamat. Baliw? Ano bang dapat ipagpasalamat? Dahil lang huli na umuwi si tatay. At pinahirapan ka. Clara, kasama mo sina tatay at ako. Walang sino man ang magiging makakapaghawak sa iyo muli. Tara na.
Ginoong Sterling, tigilan mo na ang pag-inom. Kung patuloy kang iinom ng ganito, may masamang mangyayari. Umalis ka. Pabayaan mo ako. Clara, mag-usap tayo. Paano siya naging ganito kalupit? B. 10 taon at binitawan niya lang. Ethan, tulungan mo ako. Iligtas ang pamilya Shu. Pinuto ni Clara ang lahat ng mga mapagkukunan at mga channel na dati niyang binibigay sa atin. At ipinamalita pa niya na ang sinumang kumpanyang nakikipagtulungan sa atin ay kalaban ng pamilya Davis. Tapos na ang pamilya Johnson. Mababang karote kami. Ethan, pakiusap, alang-alang sa ating nakaraang samahan. Tulungan ang aming pamilya. O kaya kahit bigyan mo ako ng pera para makasurvive. Nakikiusap ako sa'yo. Lumabas ka. Huwag mo akong abalahin. Kung mabuhay o mamatay ang pamilya mo, wala akong pakialam. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako magiging ganito ngayon. Si Ethan Sterling. Pwede mong baliwalain ang aming pamilya at ako. Pero, ano ang tungkol sa sarili mong anak? Hindi mo ba siya aalagaan? Ano ang sinabi mo? Buntis ako. Halos 2 buwan na. Simula noong gabing iyon sa hotel. Nabuntis ako. Ethan, ito ang anak mo. Kailangan mong panagutan ito. Panagutan? Sofia, sa tingin mo ba ay maaari kang kumuha ng bastard kung saan-saan at isisi sa akin at iligtas ang pamilya mo? Bastard? Ethan, kung may pag-aalinlangan ka, kapag mas malaki na ang tiyan ko, maaari tayong magpa-amniocentesis ng sama-sama. Ang pamilya Sterling ay nasa alanganin ngayon. Kung ikaw sa kritikal na sandaling ito, mahuli na. Itinatanggi ang sarili mong dugo, sabihin mo sa akin, ilang beses pa kayang ang presyo ng stock ng Sterling makakayanan ang ganoong tama? At ang iyong ama, mawawalan ba siya ng lahat ng tiwala sa iyo, ang kanyang anak, at palayasin ka? Kahit na malas ang pamilya Sterling, ang mga mumu mula sa kanilang mga daliri ay sapat na para ibalik ang aming pamilya. Hanggat magagamit ko ng tama ang batang ito, at maitali si Ethan, may pagkakataon pa ako. Ethan, alam kong galit ka sa akin ngayon. At galit ka rin kay Clara. Pero tayo ngayon ay nasa iisang kalagayan. Narinig ko ang pamilya Sterling at ang pamilya Davis ay nag-aagawan kamakailan para sa bagong henerasyong AI pangunahing proyektong demonstrasyon. Tama ba? Ano naman kung sila? Si Clara at ako ay matagal ng matalik na magkaibigan. Ang kanyang mga ugali at kahinaan walang mas nakakaalam kaysa sa akin. Kaya, matutulungan kita. Pero hinihiling ko lang na hayaan mong mabuhay ang aming pamilya. At bigyan ang batang ito ng tamang katayuan. Bawat isa ay makakakuha ng kailangan. Sige. Mahigpit na utos ng tatay na manalo ako sa proyektong ito. Pero ang kalaban ko at pinapabaliw ako ay talaga ang karaniwang masunuring si Clara na sumusunod sa akin. Kailan niya natutunan ang lahat ng ito? Ethan, alam kong nararamdaman mo hindi komportable sa loob, pero ipapakita ko sa iyo ang aking halaga para sa iyo at para sa ating anak. Sana nga. Umalis ka sa daan. Sinabi ko, hindi ka makakapasok. Huwag mo akong pigilan. Magkaibigan kami ni Clara. Clara, alam ko na mali ako. Talagang alam ko na mali ako. Nabulag lang ako saglit. Pasensya na. Pabayaan mo na lang. Pakiusap, nagmamakaawa ako. Iligtas mo ang pamilya ko. Ipinapangako ko. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Opisina ito, walang personal na usapan.
Ang problema ng pamilya mo, wala akong pakialam. Umalis ka na. Clara, ako. Pasensya na. Sofia, Clara, hindi ko sinasadya. may nakasave na project file dyan. Ipaayos mo ito. Bantayan mo. Unahin ang pagbawi ng data. Clara, at ang pamilya ko. Ana, tawagin ang seguridad. Clara, Samahan mo siya palabas. At saka, ipagbigay alam sa lahat ng seguridad ng gusali. Mula ngayon, ang taong ito ay bawal. At sino mang may kaugnayan sa pamilya Johnson na pumasok sa gusali ng Davis. Oo, Clara, hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Magkaibigan tayo dati. magkaibigan? Simula noong napansin mo si Ethan at binabalak mo akong saktan? Tumigil na tayong maging magkaibigan. Sentimental si Clara. Yun siguro yung anniversary set. Ethan, nakuha ko na ang mga bagay. Mula sa computer ni Clara, ang pangunahing dokumento ng proyekto. So, ito ang plano mo? Magnakaw ng kopya? Sino ang nakakaalam kung totoo o peke? Pwedeng ma-update kahit kailan. Ito ay isang bid proposal. Sa tingin mo ba ako, si Ethan, ay naging napakatanga na wala ng pag-asa? Ano ang pagmamadali, Ethan? Isa lang itong pampagana. Ang pangunahing event ay nasa pulong ng pagbid. Kailangan mo lang maging pamilyar sa dokumentong ito. Pagdating ng panahon, gagawin ko siyang wala ng pagkakataong makipagkompetensya. Kahit na gawin niya, mapapahiya lang siya. Ikaw, manood ka lang. Ma'am, ang pangunahing elevator ay sumasailalim sa regular na pang-emergency na pagpapanatili at hindi gumagana. Mangyaring sumunod sa akin. May direktang elevator doon patungo sa venue. Okay, mangyaring magakay. Mauna ka. Diretso sa 19th floor na venue. Salamat. Anong nangyayari? May tao ba? Narito ang huling bayad. Kunin mo at umalis ka agad sa lungsod. Huwag hayaang may makahanap sa iyo. Clara, aking mahal na matalik na kaibigan. Tandaan, ang pagkawala ng kuryente sa kolehiyo. Noong hinawakan mo ako sa sulok ng dorm, nanginginig. Noon, ikaw ay walang magawa at nagtiwala sa akin ng walang kondisyon. Sinabi mo sa akin ang lahat ng iyong mga lihim, bawat isa. Natatandaan ko ang bawat isa sa kanila para sa iyo. Kaya naman, naniniwala kami na ang proyektong AI Hub na pinamumunuan ng Sterling Group ang magiging pinakateknikal na tama, ang pinakamababang panganib, at ang pinakakomersyal na posibilidad.
Salamat, mga miyembro ng panel. Salamat sa inyong presentasyon, Sterling Group. Susunod ay ang kinatawan mula sa pamilya Davis. Clara, mangyaring pumunta sa entablado para sa inyong presentasyon. Clara, mangyaring pumunta sa entablado at magpresenta. Lumampas na ba ito sa itinakdang oras ng paghahanda? Kung ang kinatawan ng bidding ay hindi dumating sa tamang oras para sa presentasyon, ayon sa mga patakaran, dapat bang ituring na automatikong forfeit ng pagiging karapat-dapat sa round na ito? Ayon sa mga regulasyon ng bidding, ang kinatawan ng partido ng bidding dapat naroroon sa loob ng 3 minuto mula ng tawagin. Kung hindi naroroon, ito ay itinuturing na forfeit ng pagkakataong ito sa presentasyon. Tapos na ang oras. Dahil ang kinatawan ng Davis ay hindi naroroon, sa pamamagitan nito ay ipinapahayag ko ng pamilya Davis ang pagiging karapat-dapat para sa round na ito ng presentasyon ay Sandali. Pasensya na, mahal na mga hurado. Huli ako. Labinlimang minuto lang ang nakalipas. Papunta ako dito. Natrap ako sa isang elevator na biglang nasira. Lahat ng komunikasyon sa labas ay naputol. sira ang elevator? Paano nangyari iyon? Pero sa kabutihang palad, ang app na ginawa ng pamilya Davis para sa AI hub na ito, nasa phone ko. Sa gitna ng gulat at dilim, ang module nito na nakakaramdam ng kapaligiran ay mabilis na na-detect ang aking sitwasyon. Na-sense nito ang aking stress. Gumaya ng natural na liwanag, ginabayan ang aking paghinga. Kumonekta ito sa pamamagitan ng Bluetooth sa security system ng gusali kahit na ang signal ay nakablock sa loob ng elevator, nagpadala ito ng distress signal. Ito ay isang aksidente, pero pinatutunayan din nito na ang sistema ng pamilya Davis ay mahalaga sa mga matitinding sitwasyon para sa psychological crisis intervention at suporta sa komunikasyon. Malinaw ang praktikal na halaga nito. Iyon ay isang napakatalino na bigla ang presentasyon. Binibining Shen, mangyaring simulan ang iyong formal na pahayag. Si, Tutol ako. Ang planong inihaharap ng Davis Group ngayon at ang planong iniharap ko noong nakaraang round ay lubos na magkatulad. Ito ay talagang lantad na plagiarism at pagnanakaw. Clara, maaaring may dahilan ka sa pagiging huli, ngunit hindi iyon nagpapaliwanag. Kung bakit ang iyong plano ay tumutugma sa mga pangunahing resulta na pinuhunan ng aming group ng labis, sobra ang pagkakatulad. Hinihiling ko na madiskwalipika ang Davis Group sa bidding. Binibining Clara, ang paratang ni Ginoong Sterling ay napakaseryoso. Ang pagiging makabago ng technical na ruta ay isa sa mga pangunahing pamantayan namin sa pagsusuring ito. Kung pinaghihinalaan ang plagiarism, may karapatan kaming suspindihin ang iyong presentasyon at maglunsad ng paunang investigasyon. Ginoong Sterling, mangyaring huwag kayong magkamali, mga minamahal na miyembro ng panel. Ang nakikita ninyo ngayon ay ang aming paunang backup plan na isinumite 3 araw ang nakalipas. Ang aking ipapakita ngayon ay ang bagong bersyon na aming tinapos kaninang madaling araw. Ang dahilan kung bakit namin pinanatili ang unang entry point ay upang makagawa ng mas malinaw at mas intuitive na paghahambing upang ipakita ang ebolusyon ng aming pag-iisip. Ang planong ipinakita lang ni Ginoong Sterling ay may pagkakahawig sa aming nawalang unang bersyon. Lumang bersyon. Si Clara ay nakabantay na laban sa akin. O ito ba ay, hinihintay niya akong pumasok sa bitag na ito. Ang tunay na kompetisyon ay hindi tungkol sa pagnanakaw ng borador ng iba. Ito ay tungkol sa pag-iisip ng mas matalino at pagiging mas mabilis kaysa sa iyong mga kakompetensya. Itong bagong panukala, kumpara sa nakaraang bersyon, ay lubos na napabuti. Ang AI Hub ay isang platform ng matalinong pamamahala ng enterprise. Iyon lang para sa aking presentasyon. Salamat sa lahat ng mga panalista. Kahanga-hanga.
Ang pagganap ni Binibining Davis ay eksaktong uri ng talento at ugali na kailangan ng ating bansa para sa pagbuo ng makabagong teknolohiya. Sa kabaligtaran, ang presentasyon ng Sterling Group, ang mga akusasyon ni Ginoong Sterling, pagkatapos ng paliwanag ni Binibining Davis at ang aming paunang pagtatasa dito, ang sitwasyon ay napakalinaw. Mga hurado, ako. Ginoong Sterling, ang pangunahing nilalaman ng iyong pahayag ay lubos na katulad sa itinapon na plano ng pamilya Davis at sinubukan mong linlangin ang panel at atakihin ang iyong mga kakumpetensya. Pagkatapos ng pagdedeliberasyon ng panel, dinidisqualify namin ang Sterling Group at ilalagay sila sa permanenteng itim na listahan ng pagbid. Clara. Clara. Paano ka naging ganito? 10 taon ang pagitan natin at hindi mo man lang naaalala ang nakaraan natin. Kailangan mo ba akong itulak sa gilid ng ganito? Ethan, tigilan mo na yan. Huwag mo akong subukang manipulahin sa mga salita mong yan. Kumpara sa'yo na gumagamit ng mga ninakaw na bagay para akusahin ako bilang nangongopya. Ito ay depensa lang sa sarili. Pero dahil sa ating pagkakakilala, bibigyan kita ng libreng tip. Ituring mo itong regalo ng paalam. Alam mo ba kung ano ang ginagawa ng tatay mo kamakailan? Anong ibig mong sabihin? Narinig ko ito ay isang utang ng pag-ibig mula sa kanyang kabataan. Sa charity gala sa Makalawa, plano niyang ipahayag ang kanyang pangalawang anak na lalaki. Pinahahalagahan niya ang lahi at kakayahan. Sinira mo ang marami sa kanyang mga gawain. Sa tingin mo, Imposible. Nagsisinungaling ka. Paano magkakaroon ng anak sa labas ang tatay ko? maniwala ka man o hindi. Sa harap ng maraming kilalang tao na mag-anunsyo ng pagbaba at pagbibigay daan. Ang eksenang iyon, naisip ko pa lang, nanginginig na ako. Tama. Naipadala ko na ang kay Ginoong Sterling mga hindi patas na gawain sa negosyo ebidensya ng kanyang hindi patas na kompetisyon sa iyong telepono. Kung makulong ang iyong ama, lahat ng pag-aari ng pamilya Sterling natural na sa iyo na, bilang nag-iisang legal na tagapagmana. At ang tinatawag na illegitimate na pangalawang anak na lalaki, ano ang kanyang kwento? Clara, ang ganoong uri ng tao, hindi ka ba natatakot na gagamitin niya ang mga materyales na iyon para magdulot ng problema at magalit ka? Pagbabagsak kay Ethan mag-isa, anong saya doon? Gusto ko silang mag-away-away. Para sa kaunting kapangyarihan at kayamanan, tanggalin ang kanilang huling maskara. Hindi ba mas masaya iyon kaysa sa tayo mismo ang makialam at mas kaunting pagsisikap? Wala akong mahanap. Ang babaeng si Clara, niloloko ba niya ako? Ethan, huwag kang magalit agad. Sa tingin ko, si Clara, galit na galit sa'yo ngayon. Kaya niya ginawa ang kasinungalingang iyon. Para guluhin ang isip mo. At para mawala ang iyong kalmado. Sana nga. Kung hindi, lalaban tayo hanggang dulo. Ethan, huwag mong sabihin iyan sa galit. Meron pa tayong pag-asa. Huwag kalimutan, dinadala ko ang unang apo ng pamilya Sterling. Kahit gaano kahalaga ng iyong ama ang kakayahan, hindi niya papabayaan ang sarili niyang apo, di ba? Unang apo? Sophia, ang iyong ambisyon ay medyo sobra. Akala mo magagamit mo ito para pumalit sa akin sa lugar ni Ethan? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Gusto ko lang. Tulungan ka. Ang resulta ng amniocentesis lalabas bukas. Kahit ikaw, Ethan, ay talagang iniwan ng iyong ama, ang dugong Sterling sa aking tiyan ay ang aking anting-anting at ang aking tiket pabalik sa taas. Clara, Nanay, nasaan si tatay? Bakit wala pa siya? Hindi ba tayo nagkasundo na sabay tayo? Nagkaroon ng emergency ang iyong ama sa kumpanya. Sabi niya, darating siya mamaya. Sinabi niyang magsimula na tayo kahit wala siya. Narinig mo ba? Si Ginoong Sterling ay madalas pumunta sa Switzerland kamakailan. Ang kaibigan ng asawa ko sa bangko doon ang nagsabi sa akin. Talaga, mukhang may kinalaman siya sa mga offshore assets at mga trust arrangements. Na si tatay ay talagang lihim na nagpaplano. Naiwan ako? Ethan, huwag mo silang pakinggan.
nandito na si Ginoong Sterling. Clara, kaya nagsisinungaling ka sa akin. Manahimik po kayo. Susunod, inukit na puting jade mula sa Mid-Qing Dynasty. Ornamentong may inukit na tanawin at mga figura ng tao. Panimulang bid, 800,000. 1 milyon. 1.5 milyon. 1,800,000. Duda? 2.5 milyon. 3 milyon. 5 milyon. Ethan, huwag kang padala sa emosyon. 5 milyon. Binabati namin si Binibining Clara. Pangalawang item, kuwintas na esmeralda mula sa Timog Aprika. Panimulang bid, 3 milyon. 3,200,000. 3,250,000. 4 na milyon. 4.5 milyon. 5 milyon. 5,250,000. 6.5 milyon. 6.5 milyon. Binabati namin si Binibining Clara. Pangatlong item, inukit na jade ng lumilipad na dragon. Panimulang bid, 5 milyon. 5,250,000. 6 na milyon. 8 milyon. 9 milyon. 13 milyon. 15 milyon. Binabati namin si Binibining Clara. Nawala ng mukha ang batang Sterling, ganap na napahiya. Ang sarap. Basta, pera naman niya lahat iyan. Noong huli sa cruise, natalo siya. Napakarami ng akin. Hindi na siya naglalakas loob ngayon. Gusto kong gamitin ito para ipahayag sa lahat. Sina Ethan at ako. Tapos na. Ang huling item. Isang huling obra maestra ni Ginoong Victor. Liwanag ng walang hanggan. Simula ng bid, 20 milyong dolyar. 30 milyon. 58 milyon. 60 milyon. Iyon na ang lahat ng aking likidong assets. Ibibigay ko ito sa aking ama. Baka sa ganoon, hindi na siya magagalit sa akin. 65 milyon. 68 milyon. 75 milyon. 75 milyon, isang beses. 75 milyon, dalawang beses. 75 milyon, tatlong beses. Binabati kita, Ginoong Sterling. Salamat sa inyong lahat sa inyong pagkabukas palad. Talagang gusto ko ang painting na ito. Hindi ko ito binibili para sa sarili ko. Hindi ko ito itatago sa aking koleksyon. Sa halip, ibibigay ko ito sa isang tao. Ginang Sterling, talaga kang pinagpala. Si Ginoong Sterling ay hindi lamang matagumpay, kundi mahal ka rin niya. Gumastos siya ng malaking halaga para sa pinturang ito para sa iyo. Lahat ay naiinggit. Nagtatapon lang siya ng pera. Sinabi ko sa kanya, marami na tayong mga koleksyon sa bahay. Hindi na niya kailangan bumili pa. Pero, kapag may nakita siyang bagay na akma sa kanya, hindi niya ito kayang pakawalan. Kaya, hinahayaan ko na lang siya. Ginang Sterling, hindi ba dati ay mahilig ka sa jade at alahas? Kailan ka naging mahilig sa mga pintura na ito? At gawa ito ni Ginoong Victor. Malaking pagbabago iyan sa panlasa. Nagbabago ang tao. Ginang Sterling, napakagandang panlasa. Sa totoo lang, sa tingin ko, may hindi pagkakaintindihan. Ang regalong ito ay para sa aking anak. Kaya ito ay para sorpresahin ang iyong anak. Kaya ganito pala ang ginawa ng aking ama, upang muling itatag ang aking katayuan sa harap ng lahat. Sierra, lumapit kay Papa. Sierra, ikaw pala. Ngayon, gusto kong samantalahin ang pagkakataong ito upang ipahayag ang isang bagay sa lahat. Sierra, ang tunay kong anak na lalaki, ang aking biolohikal na anak. Sa lahat ng mga taong ito, siya at ang kanyang ina ay nagdusa ng labas diyan. Malaki ang utang ko sa kanila. Ikaw, paano mo ako nagawang lokohin? Noong araw, dahil ikaw at ang iyong ama, ginamit ninyo ang inyong impluensya upang paghiwalayin ako at ang ina ni Sierra, na pinilit ang aking anak na manirahan sa labas at magdusa ng sobra. Noong araw,
Ikaw ang walang kakayahan. Itinayo mo ang iyong tagumpay sa aking pamilya. Ngayon gusto mo nang kagatin ang kamay na nagpakain sa iyo? Gusto mong palitan niya si Ethan? Sasabihin ko sa iyo, huwag mo nang isipin iyon. Day, ako ang tunay mong anak. Ako ang nararapat na tagapagmana ng pamilya Sterling, ang lehitimong kahalili. Ethan, muntik mo nang. Wasakin ang reputasyon at pamana ng pamilya Sterling. Nilustay ang lahat. Anong karapatan mo upang maging tagapagmana ng pamilya Sterling? Ginoong Sterling, Ethan, ang tunay na tagapagmana. At dinadala ko ang tunay na apo ng pamilya Sterling. Tingnan mo, narito ang ulat ng DNA test mula sa ospital. Ang bata sa aking sinapupunan ay ang sarili mong apo. Isinuko ko na nga si Ethan. Sa tingin mo, papalalakihin ko pa ba ang apo na ang ina ay tuso at ang ama ay tanga at walang kakayahan? Sierra ang tunay kong anak. Mula ngayon, si Sierra. Opisyal na babalik sa apelyidong Sterling at babalik sa pamilya Sterling. Ang kinabukasan ng pamilya Sterling ay pangungunahan ni Sierra. Siya, mabuti. Ama, talagang walang awa ka. Para sa bastard na ito, wala kang pakialam sa ugnayan nating mag-ama. Kung gayon, sama-sama tayong pumunta sa impyerno. Sa tingin mo ba, ang mga ginawa mo ay perpekto? Illegal na paglilipat ng ari-arian sa ibang bansa, pandaraya sa komersyo sa mga nakaraang pagsasanib, pati na ang pagkakasangkot ng mga pagkamatay. Ang mga ito ay sapat na para mabulok ka sa bilangguan. Ikaw, Ginoong Sterling, nakatanggap kami ng ulat ng makatotohanang ebidensya at nakalap na ang mga kaugnay na ebidensya. Pinaghihinalaan ka ngayon ng maraming malubhang krimeng pangkabuhayan, mangyaring sumama sa amin upang tumulong sa investigasyon. walang utang na loob na anak. Paano mo nagawa? Oo, ako iyon. Anong gagawin mo? Ito ay dahil itinulak mo ako. Sierra, sa tingin mo maaari mong alisin lahat ng akin? Ang pamilya Sterling ay tapos na. Mali ka. Ang pamilya Sterling ay hindi babagsak. Ginoong Sterling, ang magkasanib na shareholder ng Sterling Group ay pumirma ng pahayag na sumusuporta kay Ginoong Gu na mamuno sa grupo para patatagin ang sitwasyon. Ang Davis Group ay nagbibigay din ng kinakailangang suporta. Clara, ikaw ang tumutulong sa kanya ng palihim. Ano kung ako nga? Ethan, sinabi ko sa'yo gusto kong makita kang mawalan ng lahat. Panoorin kang mahulog mula sa karangyaan hanggang sa putik. Panoorin kang matikman ang lahat ng naranasan ko, kawalan ng pag-asa at kahihiyan. Ikaw lahat. Dahil lahat sa'yo, ikaw ang malas. Puta, inakit mo si Ethan at sinira ang pamilya ko. Papatayin kita. Baby ko, Tumawag ng ambulansya. Ihanda ang lahat ng kailangang umalis. Pakawalan mo ako. Clara, ang hinaharap na kooperasyon sa pagitan ng pamilya Davis at pamilya Sterling ay pangungunahan pa rin ng pamilya Davis. Kapag naayos na ang lahat, ang pamilya Sterling ay nasa tamang landas. Maaari ba akong magkaroon ng pagkakataon na seryosong ligawan ka? Sierra, salamat. Pero, hindi na kailangan. Mula ngayon, hindi na ako titigil para kanino man.